Anong taon ka sumali sa Starstruck? 2003. Yung Starstruck 1. Ang mga kabatch mo rito. Sila Marquera, Jenny Lynn, Yasmin. Wow, Yeah. kung sisikat. Ano yung pinakamahirap na kamonti ka nang bumigay na parang ayoko na nito? Ay, sayawan kay Sir Douglas Nieras. Ay, There are a few of you who can, I can see. Ganito to, malis kayo dyan. At pag hindi nyo nagawa sa timing yan, palalabasin ko kayo rito sa kwarto nito. If you don't follow the timing, you're getting out of the room. You are not going to join this challenge anymore. Get the out! Tama na po, sabi ko ganyan. Mama! Are you going to do that or are you going to walk correctly? Listen to the music. 5, 6, 7, 8! Okay, get out. Out. ay talaga. Oo, pinalabas ako sa kwarto nun eh. Itinulak ako palabas nun eh. Anong pakiramdam mo nung tinulak ka? Siyempre, hiyang-hiya ako. At saka siyempre, nakakagalit. Paano ka napasama kay Jojo Mendrez? Noong kasi, talagang ayoko. Hanggang sa met-met siya, tumatawag sa bahay. Di siyempre, medyo makulit na. Pinuntahan ko na. Talagang wild view. Kumikita ka doon. Alam mo na yun. O bakit lately, hindi ko na ikaw nakikita nakasama ni Jojo? Ano nangyari? Naskam ako. Pinumpit ko pa nasa 1.8 na yata. Tapos, after nun, hindi mo Hindi. siya kinumpronta. Yung totoo, walang filter. Siyempre, gusto kong gumanti. Hello, Diane. Mabuti nandito ka na rin para maliwanagan tayong lahat, diba? At balita ko kasi, na-hurt ka. Saan ka naapektuhan? Sinasabi na, di ba may asawa yan? Bakit daw namamakla? Pero Liwanagin hindi. mo, nagsiselos ka ba? Deadma ang mega, deadma ang bash dito sa Vlogs. Buhay ay walang stress, chika-chika lang. Kwento tawanan kay Romel Chica. Good vibes ang tahanan. Ganon! Hello mga kachika! Welcome to my vlog. And for today's video mga kachika, naku, another celebrity na po. Special po ang araw na ito dahil naku, napapanood po natin ito. Kasabay po natin itong sinubaybayan ng Starstruck 1 sa GMA. Ladies and gentlemen, welcome to Romel Chica Vlog. Present Rainier Castillo. Hello sa'yo. Ano, kaya Romel, hello po sa inyo lahat. Hello sa lahat ng mga viewers natin. Ayan, ito na po si Rainier Castillo. Babalik tayo. Anong taon ka, Rainier, sumali sa Starstruck? Kung hindi ako nagkakamali, Kuya Romel, mga 2003? Yung Starstruck 1. Yes, one. Ang mga kabatch mo rito. Sila Marqueras, Jenny Lynn, sila Yasmin. Wow, Yeah. kung sisikat. Tapos, bago mag-Starstruck, ano ang buhay ni Rainier Castillo? Taga saan si Rainier Castillo? Lumaki ako sa QC. Tapos, ang buhay ko noon, simpleng estudyante. Tapos, merong doon prof. Pinasok niya ako parang sa mga commercial model. 4th year high school yata. Ako na. Nakitaan ka ng teacher mo na, pwede to. Kaya nga, hindi ko nga alam kung ano bang nakita niya sa yun na. Tapos, in-invite niya akong mag-attend sa mga workshop para nga doon sa commercial. Noong kasi, talagang ayoko. Hanggang sa met-met siya, tumatawag sa bahay. Sige na rin yun, magkano ka na, punta ka na. Di siyempre, medyo makulit na. Pinuntahan ko na. Anong sabi mo muna ng mga magulang mo? Hindi nila alam. Ay, hindi mo pinapaalam na may nangungulit sa'yo na ganon. Hindi. Ano ba ang buhay niyo dati, Rainier? Mid lang. Hindi naman kami talagang mayaman na mayaman. Hindi rin kami yung talagang Mahirap. tama lang. Ilan kayo magkakapatid? 2. Sa pamilya nyo? Oo. Ano pala ito? Meron pang another family na hindi naman nasasabi ito, di ba dati? Nung kasikatan ko, talagang di naman siya natatouch talaga yung issue Mga na to. personal stories ng buhay Yes, mo. yes. Tapos, nung pinagbigyan mo yung teacher mo na mag-audition na model, anong struggle mo doon? Lahat talaga struggle kasi unang-una hindi ako kumakanta, hindi ako sumasayaw. Talagang estudyante lang ako, tapos bulakbol, ganun. Full bukol, yun, ganun lang. Hindi alam ng nanay mo, tatay mo? Hindi. Tatay ko kasi, nasa ibang bansa na, kumbaga, bata pa lang kami, na. Nanay mo lang talaga ang kasama niyo? Oo, kaya si mama laging nasa work. Pero Nasa kasi work. naka-stay kami sa bahay ng lolo't lola namin. So laking lola ka. Yes. Sabi nila, pag laking lola, mababait. Talaga naman, girl. Tapos, nung nag-audition kayo ng teacher mo, ano nangyari? Yung para sa commercial Oo, sa model. commercial. Okay naman, nakuha naman ako. Tapos, nakasabayan ko si Jenny Lynn, Dion, Ignacio, at saka si Alvin Aragon. Doon kami nagsama-sama talaga una. Eto yun wala pa po mga pangalan na ito, hindi pa ito mga sikat. Talaga Wala pa. nagsisimula pa lang lahat sila. Yun na nga, tapos di na, pictorial, mga ganun lang. Para lang sa mga ads din, mga ganun. Ngayon, hindi rin naman ako naging winner doon kasi, syempre, balit lang ako eh. Yung mga kasama namin, talaga mga model, gaya ni Dion. Sa
madaling salita, hindi ka nakuha doon. Hindi. Di akala ko tapos na. Ngayon, eto nga yung pinaka-producer doon. Sinabihan kami na, punta kayo ng GMA, mag-ano kayo, audition kayo. GMA agad. Sabi ko, ano na naman ba ito audition na to? Kasabay ko na rin, syempre sila Dion, sila Alvin, sila Jen. Sige, tara na, punta na natin. Tapos yun na, start na yun ang journey nung Starstruck. Yun yung bagong binubuo na reality show. That time, talaga wala ka pang idea. Basta join ka lang ng join. Wala. Actually, ang sabi, anong mo, audition piece mo? Yari na naman tayo dito ah. Sabi ko, sige, sasayaw na lang ako. Kung ano yung sayaw namin dun sa pinanggalingan kong commercial, yun yung plano kong sayawin. Di ngayon, yung isa kong kasama, sinabi ko, pre, okay lang ba? Sayawin ko na lang yung sayaw natin ah. O sige pre, okay lang. Eh, siya yung una sa akin. Pagkatawag sa kanya, narinig ko yung tutugtog, siya yung sumayaw. Nung nag-screening na, siya yung sumayaw bigla nun. So wala na. No choice na. Yun ang masterpiece ko sa lahat eh. Pare, lasing na ako pare. Lasing-lasingan ako doon. Mukhang ang lakas ng tamang dalagsaan pare. Kaya tol, uwi na ako. Sinayaw niya yung dapat na Gagawin mo. Yung patay tayo dito. Siyempre kung ikaw din, parang ano ba to? Eh yun lang ang natatangi mong talent. Hindi pa nga talent yun eh. Yun lang yung talagang alam Alam mo. ko. Hindi ang nangyari. Wala, talagang impromptu lang. Acting-actingan na lang ako, kunyari. Lasing-lasingan ako, kunyari. Nay, may ano ka ba? Parang feeling ko talaga mukhang tanga. Sabi ko, wala na. Nakapahal na ito ng mukha. Hindi na. Lasing-lasingan ako. Pero sa ano ko, love ko, parang dapat nang ginagawa ko doon. Sa awa ng Diyos, nakapasok naman ako sa parang top 50 pa lang yata. Parang mga ganun eh. Sa Starstruck na to, ha? Ganun eh, marami yan eh. Hanggang sa tinitape na kami as a group, tapos may mga tanggalan na, hanggang sa yun na yung pilihan na nung top 14. Pasok ka sa top 14. Yes, 7 boys and 7 girls. Anong pakiramdam mo nun? Pero nawawalan ka na ng pag-asa talaga nun. Parang hindi naman sa walang pag-asa, pero kasi nung mga panahon na yun, ini-enjoy ko na lang yung kung anong mangyari. Go with the flow ka na lang talaga. Bahala na. Di syempre, nung tinawag yung pangalan ko, nagulat ako. Nakapasok ako dito na to. Pero wala pa rin alam sila mama Mama dito. mo. Wala alam. Tapos yun na, start na yung journey namin ng Starstruck. Di may mga challenge kami. Ngayon, ang call time namin kasi laging maaga. 5 a.m., mga ganon. 4 o'clock pala, umalis ako ng bahay. O ano ngayon ang paalam mo doon? Wala lang, lumalabas lang sa bahay. Tulog naman siya nung mga Oras na yun. oo. Or kung nasa work siya. Kasi sa hotel siya dati. Di yun na. Ang nangyari, may mga mall show na kami. Walang nanonood sa amin. As in, wala. 14 kami na tao doon sa stage. Walang nanonood sa amin. Anong pakiramdam mo? Parang medyo nahihiya na nakakatawa kasi parang mukha tayong taga. Tapos, in-invite namin yung mga tao. Sige na po, manood na po kayo sa amin. May mga may mga kanta kami, may mga saya. Mga ganun. Hanggang sa lobas na kami sa TV ngayon na, dire-diretso na. Tapos, yung nanay ko siguro, ano nangyayari sa anak? Bakit ganun na? Parang bigyan na yung mga tao eh. Para marami na nakakilala sa amin. Oo, kasi first reality show ng GMA. Tapos yun na, sinabi ko na kay mama ko na, Ma, sumali ako ng Starstruck, pinalad na pili ako. Dire-diretso na yun. Hanggang sa matapos. Mama mo kaswal lang. Okay, ganun lang. Sinamahan niya na ako palagi. Nagpakananay na siya sa'yo. Kasi mag-artista ka na talaga. Natatandaan mo pa yung kinikita mo nun? Unang salang mo sa telebisyon. Ako, ano yan kasi, sa pagkakaalala ko kasi, nung during Starstruck days namin, weekly meron kaming allowance, 4K weekly. That time kasi nun, yung 4,000, malaki-laki na yon. Malaki na rin naman talaga. Oo, anong taon yan? 2003. Malaki-laki lang konti yan. Hindi Malaki-laki na, tama lang. So, yun lang, the word tama lang yung 4,000. Ang pinakagastos lang naman namin dyan is taxi lang. Pero, araw-araw yun. Saka, nung habang gumugulong ang Starstruck, ano nasa isip mo? Wala ka pa rin plano. Ito na to, dapat pagbutihin ko na. Ano pag ganyan. kasi, kahit i-plano ko, kinakabahan lang ako lagi pagka may mga challenges na. Kasi, alam ko sa akin, wala naman talaga akong talent. Nung bata ako, hindi naman ako sumasali sa mga dance competition, sa mga singing contest. di ba? Wala naman talaga. Ngayon, tuwing may mga challenge, talagang kinakabahan ako. Ano yung pinakamahirap na kamonti ka nang bumigay na parang ayoko na ito? Ay, sayawan kay Sir Douglas Nieras. Ay, There are a few of you who can, I can see. The funny thing is, yung mga bulok, Ganito to, malis kayo dyan. At pag hindi nyo nagawa sa timing yan, palalabasin ko kayo rito sa kwartong to. If you don't follow the timing, you're getting out of the room. You are not going to join this challenge anymore. Get the out! Tama na po, umiman ka na. Nasabi ko po, tama na po. Sabi ko ganyan. Mama! Are you going to do that or are you going to walk correctly? Listen to the music. 5, 6, 7, 8! Okay, get out. Out. Parang wala siya sa sarili. talaga. Kasi talagang wild yun. Sa inyong 14, ikaw talaga hindi nakakakuha. Kukuha ko talaga. Ay, talaga? Oo, pinalabas ako sa kwarto nun eh. Itinulak ako palabas nun eh. Anong pakiramdam mo nung tinulak ka? Siyempre, hiyang-hiya ako. At saka siyempre, parang nakakagalit.
Nagalit ka nun? Oo. Kumbaga, masama yung loob ko. Nung tinulak ka palabas, anong ginawa mo sa labas nun? Parang ano, sumasabog lang yung utak ko tsaka yung puso ko sa inis. Yung parang, ba't may ganun? Ba't may pisikalan pa, di ba? Tinulak pa. Actually, no, napanood ng lolo ko yun. Nung nakita yon sa TV, anong sabi ng lolo mo? Aba, napamura. Initial reaction ng lolo. Oo, syempre kasi nakita ka nila na napahiya. National television yun, Oo. Yun yung mga taong tutulong sa'yo para palakasin ka eh. Oo, Taping naman tape yun eh. Oo, hindi naman siya live eh. Pero nung tinulak ka palabas, masama ang loob mo, anong nasa isip mo nun? Yung totoo, walang filter. Siyempre gusto kong gumanti. Di ba? Walang kumausap sa'yo mga staff. Meron naman. Okay ka lang ba? Ayos ka lang? Nag-sorry sa'yo? Walang sorry? Hindi, wala. Alam ko wala. Nagtanim ka ng galit talaga. Actually, hindi naman ako nagtanim ng galit. Ano lang talaga. Yung moment lang na yun. Talaga naman kasing tanggap ko na talagang hindi naman ako marunong Sumayaw. sumayaw. Kaya sana, hindi lang umabot sa point na ganun. Kumbaga pagtaas ng araw na yun, wala na rin sa akin. Para pagkatapos naman nung Starstruck na yung namin, season namin, kung hindi nagkakamali, nagkausap naman kami ni Sir Douglas. Siyempre, sinabi niya, uy, ano lang yun parang mas ma-drama yata. At saka sa ginawa niyang yun, tatatak ka sa mga manonood. Pangit yun sa mga nagmamahal sa'yo na kung hindi nila alam ang kwento na nakuha mo kagad yung mga tao doon. Kung uso na yung social media nung panahon namin. Maganda yun. Talagang madrama yun. Oo, pag-uusapan ka nun. Di ba? Katulad ng mga ibang reality show na pinanood natin, di ba? Kung sino yung mga naaapi, madami ang boto mo Yun, eh. Ilang buwan tumagal yung reality show niyo? Parang 6 months. Tapos, nung 14 na kayo, eto na, mananalo kaya ako dito. May ganun ka? Weekly kasi, may tanggalan. Lagi kong kinakausap yung sarili ko, baka ikaw na yung matatanggal. Basta kung matanggal ka, okay. Pag hindi, mas okay syempre. O, di Okay. ganun lang. Kumbaga, Umabot sa Final Four. ang layo ng narating mo. Ayun, syempre dahil sa tulong ng mga votes nila, di ba? Kaya maraming salamat sa inyo. Nakakatuwa yun, no? Top 4 ka. Ang nag-champion dyan ay si Mark and Jen. tandem Yes, nila. love team nila. Ang galing. So, actually pala, Kuya Romel, pagkatapos na itong Starstruck, hindi naman namin in-expect na maging artista kami. Ang pinakapangarap namin ni Mark, magkaroon na kami ng PlayStation. Sabi ko, okay na, meron tayong PlayStation. Parang kung di nagkakamali, parang PlayStation 2 pa yata yun. Bago matapos yung final judgment namin, PM muna kami sa lahat. Maraming salamat sa inyo lahat, sa mga staff ha. Sana magkasama-sama pa tayo ulit. Dahil nga wala kaming idea na magiging artista kami, tsaka magkakaroon kami ng kontrata. And then yun, in-announce na yung mga winners. Doon din nila in-announce na kaming 14 magkakaroon ng contract sa GMA. Hindi lang yung 4, di ba? Kaya yun, dire-diretso na. Pagkatapos nun, next day, nasa SIS kami. Doon ang nag-sink in na artista ka na. Oo, hindi, tsaka yung mga late part na ng Starstruck, pagka nasa kami, mall show kami, ang dami ng tao, andun yung talagang hindi na sila kasya sa venue, yung dahil sa sobrang init, hinimatay na, inakit sa stage, mga ganun eh. Anong pakiramdam mo nun? Kasi unang kwento mo, di ba? Wala. Unang salon yung wala, pero ito, nung nakita na kayo sa TV, eto na. Anong Ako. pakiramdam nun? Artista na ako. Kilala na ako. Yung mga bagay na mga hindi ko kayang bilhin dati, kaya ko nang bilhin. Eh, yung habang sumisikat ka, kamusta ang papa mo? Nag-reach out sa'yo? Sa pagkakaalala ko, nag-reach out si Papa. Parang tapos na yung Starstruck. Kumbaga, start na nung talagang artista. Ano sabi ng papa mo sa'yo? Ang pagkakaalala ko kasi, nag-reach out yata siya una kay ate. Tapos, medyo masama yung loob ko sa kanya. Si ate okay na sila eh. Parang ako, parang ayoko pa. Tapos nung tumagal-tagal, umuwi din si Airpat. Tapos, ayun, nakipagkakita sa akin. Nakipag-inuman sa akin, inom kami. Siyempre, nung medyo na lasing-lasing Tipsy-tipsy ako, na. doon na lobas yung emosyon. Ito Pero yung umiyak ako noon. Sa may Metro Walk, sa gitna kami. Nasa gitna may banda pa sa gitna. Anong unang-unang bukang bibig mo sa papa mo? Hindi ko matandaan kung sinabi ko ba kung bakit ka umalis, parang gano'n. Since na nga ako, medyo tipsy na ako, tsaka talagang sumasabog na rin yung emosyon ko. Ending, lasing na ako talaga, tulog na ako, wala na. At isasabi mo lahat. Pero okay naman kami. Pagka umuwi siya, kasama yung mga kapatid ko doon, babanding naman kami. Talagang ganun, dumadaan talaga tayo sa lahat ng ganyan. Hindi lang naman ikaw may ganyan kwento. Marami. Natapos ang Starstruck, nakilala ka ng bongga, nagkaroon ka ng teleserye, nagkaroon ka ng pelikula. Ano nangyari kay Rainier? Bakit biglang nawala si Rainier? Dahil hindi ka na nabigyan ng project ba? Kaya ka nawala? I think. Hindi, tsaka kasi di ba from GMA, lumipat ako ng TV5. Bakit ka muna lumipat? Kasi lack of opportunities, lack of projects, lahat na. Meron pa rin akong project sa GMA, pero kasi yung contract ko parang tapos na. Yung manager ko dati, sabi, Rainier, boy, baka gusto mo lumipat ka ng TV5 kasi maganda offer, tsaka pataas yung TV5 kasi di ba yun yung Happy Network. Tsaka kasi talagang maganda naman ng mga panahon na. At saka ang bigayan sa TV5, mamili na natin. So, Diba? sa madaling salita,
balita, gumawa ka sa TV5. Oo, syempre. Gumawa ko. Nung nagpaalam ka sa GMA, okay naman. Okay naman kasi tapos na lahat ng ano ko, kontrata ko. Tinapos ko naman lahat. Maluwag ang puso mo na sana nag-stay ka kung meron ka lang project. Siyempre, bahay ko yung GMA. Kung di nagkakamali, 10 to 12 years ata ako nag-stay sa GMA. Tapos, siyempre, parang may bigat sa loob na pag-alis din. Dahil siyempre, pagka lipat ko, mga bagong mga tao na naman. Pero pagka lipat ko naman ng 5, may mga familiar faces naman from GMA din. Ngayon, Oh, lumipat ka din. Oh, ikaw din. Oh. Bakit? Alam mo na yun. Di ba? Kasi Oo. nga, di ba, alam naman natin ang TV5, lakas ang bigayan. Yes. And then yun na nga, nagkaroon ako ng 2-year contract sa 5. And then, parang biglang nagbago yung management. Tapos yun na, parang wala na. Doon natigil yung career. Nagkaroon naman ng mga shows talaga sa 5. Yung nga, syempre, nung pagkatapos nung contract, 2 years na yun, syempre, ang dami nung nagpasukang mga bago, tsaka yung mga malaking artista, yung mga galing ABS din. Alam mo na, kasi niya, pero, di ba? Correct. Syempre, marami talaga yan. Nasa isip mo na naman, ako patay, ang daming kalaban. Ganun naman yan, di ba? So, nawalan ka ng gana. Natapos ang kontrata, hindi ka na-renew. Hindi ako na-renew. And then, ang next doon, lumipat naman ako ng Viva 1 year. Ano naman nangyari sa Viva sa'yo? Wala. Wala. Sugal din talaga yan, Ah, di ba? oo. Hindi mo talaga masasabi na kahit gusto mo magkaroon ng proyekto kung wala namang may bibigay sa'yo, kung wala namang bagay sa'yo, di ba? Pag nakikita mo yung mga nakasabayan mo ngayon ng mga artista, ano yung nasa isip mo? Katulad ni Jeneline Mercado. Masaya ako para sa kanila. Naging kaibigan mo ba sila? Sino bang pinakamatalik mong kaibigan sa Starstruck? Si Mark, syempre. Si Jen, si Yasmin, kaibigan ko rin naman yung mga yan talaga. Oh, kasi syempre, iba kasi pag parehong lalaki, di ba? Syempre, lahat ng mga pwede yung sikreto, mga ganyan. Nagpunta ka ng Viva, walang nangyari din sa'yo. Wala. Pagkatapos nun, ano na nangyari sa'yo? Wala na, yun na. Nag-start na akong mag-isip na business muna tayo. Basta ang dami ko rin pinasok ng mga business eh. Hindi rin talaga nag-click eh. Nakaipon ka ba nun habang may labas ka sa TV? Nakaipon naman ako. Wow, magaling ka sa pera. Hindi ko masabing magaling ako sa pera kasi naloko din ako eh. Naloko ka ng Nascam ako eh. Maraming beses. hindi ka nadala. Hindi. Bakit ka na-scam? Ano to, mga kaibigan mo ba nagyaya sa'yo? Yung una kasi, kinaibigan ako taon. Artista din to? Ay, hindi. Outside the showbiz? Hindi din, tao-tao lang. Tawag sa akin, kuya. Dahil pareho daw kaming Castillo. Saan mo nakilala to? Wala, biglang nagpunta lang dun sa lugar kung saan ako laging nakatambay dati. Tapos dumating, sports car, mga ganun. Kuya, okay lang ba pa na-picture? Kasi, pista, sige. Namaya, kuya, okay lang ba? Kunin ko yung number mo, ganyan. Minsan, tayo? Punta tayo sa beach, mga ganun. Sabi ko, sige, di na. Kumbaga, Palitan na number. di yun. Kasama kami sa buong mga friends namin sa kung ano saan. Mall, beach, ganyan, party. Baka siguro pinapadigan lang ako eh. Kinukuha yung loob mo. So mga ilang months na yun, talagang Siya lagi ang taya. Oo. Siyempre nakaka-amaze din yun, no? Hindi yun na, investment scam. Kuya, mayroon ko ba dyang 50k? Bakit? Gawin natin ano yan, 65k in 15 days, mga ganon. So, paniwalain ka. Hindi, kasi pag andun ako sa unit niya na office daw niya, pera-pera. Silaw ka kagad Sabi sa ko, maraming pera. Sabi ko, anong business yan? Lending business daw. Lending saan? Hawak daw niya yung mga employees daw ng SM. Ano yan, pagka mga advance, kuya, ganun. Meron ka bang ganyang amount? Sigurado ba to? Kuya, ganyan. Tapos hindi. Doon ko naman na kilala yung mga naging talagang kaibigan ko din. Dahil din sa camera na yun. Ngayon, lahat kami nag-invest sa kanya. Magkano yung invest mo nung una? Nagpatong-patong kasi. Marami kang paluwal. Kasi, Oo, syempre, pinadama ka. Unang bigay mo, bumalik. Tapos, kukunin din lahat. Siguro after 2 days. Kunwari, kumita ako ng 100k. After 2 days, kuya, meron kang 150. After mga 1 week, gawin natin 200. Dahil hindi ka naman busy, wala kang pinagkakakitaan, ang ganda sa tenga, di ba? Ang ganda sa pakiramdam, bilhin mo 150, 200 ang balik. Gaano tumagal yun? Matagal yun. Kung di nagkakamali, lampas yata 1 taon yan. Nangyari nga, magbibigay ako, kukunin din sa akin. Siyempre, parang malas na yung loob ko na, sige, hanggang sa ending. Wala na nakakabalik. Panay palabas ka na lang. Oo. Hindi, kuya, kasi ganyan, bla bla bla. Pinumpit ko pa nasa 1.8 na yata. Maya, nawala na. Tapos ngayon, nagka-usap-usap na kami ng mga Ganon din ang ginawa sa kanila. na mas malalaki pa sa kanila talaga. Kasi mga mayaman na tao yung mga yun. Ganun. Ito pakinggan po ninyo sa lahat ng ating mga viewers. Ganito, Kaya huwag kayo nagpapaniwala Oo. masyado sa mga yung 100, Oo. gagawing 150. Ako, Walang easy money, Kuya Romel. Ay. Walang easy money, mga kaibigan. sinabi mo kasi ilang beses hindi ka Madami. nadala. Hindi. Nakailang beses kang na-scam. Wala ka rin. Madami. Siguro 4. Wala ka rin dala, ano? Wala ko nang dala. Yung isa naman kasi, hindi ko alam kung... Nakita mo, tinatawan-tawa
iwanan niya lang yan, pero that time nung nandun Oo, nandun iyak ka, ako. Oo. Iyak ako nun tayo kay Romel. Yung pangalawa, hindi ko alam kung paano nangyari. Basta magulo yung pangalawa. Pero try mo pa rin. Oo. Tapos yung pangatlo naman, yung sa nanay ng ex ko, doon naman sa Palawan to. Mga ano naman daw, heavy equipments naman daw, sa gobyerno daw. Sabi ko, talaga ba? 1 million din. Sabi nung nanay ng ex ko, sila din daw, na-scam din daw sila. Nadamay ka lang din. Oo, damay ako sa kuna. Tapos yung pangapat ko, ito naman, talagang kaibigan ko na. Schoolmate ko siya. Yung office niya, talagang office naman. Dahil marami kaming kaibigan sa loob ng office kasi nga malapit na sa bahay namin. Kaya kampante ka. So ngayon, pwede ko lang siyang lakarin doon, pupunta-puntahan ko. Di ko kayo malagi naman siya doon, yun na. Sa compute ko mga nasa 1.5, 1.7. Dami mo talagang pera, Rainier, no? Ito na ako naubos eh. Ayun na. Maya-maya, lumipad na ng Dubai yata, mga ganun. Wala na rin. Tinakbo ang pera, sa madaling salita. Oo, yun. So, doon, naubos ang pera mo. Doon na talaga, oo. Tapos wala na ring project, wala na lahat. Wala na. So, ano ang pinagkakakitaan ni Rainier ngayon? Una-una sa lahat, syempre, gusto kong mag-thank you, sobrang thank you kay Jennifer Boles, may-ari ng Tres Chick Luxury. Ngayon, live seller ako dito. At saka ako ang COO. Wow! COO! Ang galing. Yeah. Naniniwala talaga ako na may balik naman ang lahat kapag naloloko ka. Basta Yes. tiwala lang at huwag kang bibitiw. Tsaka kasi, may mga ano naman, pasulpot-sulpot na mga racket, yung mga fiesta-fiesta. At tsaka kasi, may mga ginagawa ko ngayon, mga play, theater. At tsaka yung mga kiddie show. Theater din siya, pero Mga educational. Yan. Ang galing. Yan. Audience naman namin, mga 4, 5, 6, mga gano'n. Kumbaga, hindi na ako namimili ng kailangan malaki yung TF ko dahil yung dati kong TF, Hindi ka na pwedeng choosy ngayon. hindi na kasi, hindi mo makukuha yan pagka nakatambay ka na sa bahay, di ba? Walang mangyayari kung isip ka ng isip eh, di ba? Sabi ko, kilusan ko na. Ayun, ganun lang. Ilang taong kang tumigil na sa pag-artista? Actually, hindi naman ako talaga tumigil. 8 years ka nang walang project. Sa TV. Pero sa iba, Yun nga, may mga theater ako, may play so ako. active ka pa rin, hindi ka lang talaga nakikita sa At television. saka yung last project ko, last year lang yata, Black Rider. O, di ba? At least may pasulput-sulput pa rin. Yes, meron. Tapos ngayon, may asawa ka na, di ba, Ray? Meron na. Kailan ka nag-asawa? 2019. May anak ka na? Isa. Tapos eto na, nung una, dumadaan lagi sa feed ko, nakasama mo si Jojo Yes. Mendres. Paano ka napasama kay Jojo Mendres? Paano kayo nagtagpo? Actually kasi, Kuya Romel, ang nangyari niyan, PM ako. Ang nag-PM sa akin, parang alaalaga nila. Kuya, pwede bang makuha yung number mo? Gusto kong bigyan ng project ni Cap. Yun ang term ni Cap. Hindi yan, nabigay ko. Maya-maya, tumag sa akin. Rainier, sige na to, ganyan-ganyan. Pwede ba tayo mag-meeting para pag-kasapan natin kung ano yung mga pwede nating gawin, collab, kasi mga vlogger. So yun, doon nag-start. Di nung nakipag-meet ako, gawa tayo ng podcast daw, mga ganyan. Ngayon, sa akin, okay, sige, kung anong pwede. Tapos yun din, may offer din sila na sabi, within this year, baka may movie. Siyempre nakaka-excite yun. Sige, okay yan. Di yun na. Tapos yun na, doon na nag-start. Pero before that, nakikita mo si Jojo, kasama niya si Mark, kaya siguro nagkaroon ka rin ng lakas ng loob. Ang unang nakipag-meet sa akin, yung dalawang manager niya, nung matatapos na tong meeting namin, biglang dumating si Jojo Mendres. Bakit lagi kang kasakasamang ganon? Una kasi, meeting, di ba? Yung next, sabi niya, uy, baka next time gusto mong sumali sa aming mag-play yung term. Kasi magsugal, okay. happy-happy lang. Okay lang naman. Pero hindi ako marunong yan. Kasi Hindi ka naman talaga hindi naman ako, gambler. Di next na meeting, yun na. Ganun yung setup lagi. Hanggang sa content na lang. Ganyan yung mga lakad-lakad namin sa mall, mga ganyan. For the content. Oo, ganun. At tapos ano nang nangyari? Tumagal din yun, ha? Kulang-kulang 1 month. Kumikita ka doon sa pagko-content nakasama siya. Binibigyan na ako. Tapos, nabalitaan ko na parang tinutukso-tukso nga kayo, di ba? Lahat ng sinasabi ko dito, lumabas naman sa social media. Parang may namumuong something. Ganun ang tema kasi ng content. Anong sabi ng asawa mo doon? Wala, alam naman niya kasi. Sinasabi mo Yes, na sinasabi for ko. the content. Lahat ng nangyayari sa buhay ko, alam niya yan. Never kang naglihim sa asawa. Nakakatuwa naman. Hindi na kasi baka maglihim ako, baka mamaya lobas din, magiging away pa namin. So, wala akong So content. lahat ng lakad mo, lahat ng ginagawa niyo content, alam niya. O bakit lately, hindi ko na ikaw nakikita nakasama ni Jojo? Ano nangyari? Tapos na ba ang content niyo? Alam ko tapos na. Parang pagkatapos nung sa amin, may iba na yata siyang kasama sa content. So ganun lang din. Nang natapos, tapos na. Maayos naman kayo naghiwalay. Nung huli, parang may nakita akong live yata niya. Sa akin naman, ako, wala akong samaan loob. Okay lang ako. Steady lang ako talaga. Yung sa live nga niya, yun nga parang pinapaamin niya ako na, Rainier, sabihin mo sa harap ko na ikaw ang bumili ng cellphone mo. Ang pinaka-storya kasi niyan, hindi ako techy na tao eh. Yung cellphone ko talaga tumatagal ng 7 years sa akin yan, hanggat hindi siya masisira talaga eh. Ngayon, nakita niya siguro na awa siya sa akin. Yun na, inaya niya ako. Sabi niya, tara, bila kita ng cellphone
cellphone. Sabi ko, wag na. Binili ka na. Di, sige, binilan niya ako ng phone. Tapos, nagulat ako, yung unang interview, binanggit niya, ay hindi, sinamahan ko lang siya nga na bumili niyan. Yung sinabi niya sa unang interview. Di ako naman, sabi ko, ha? Bakit sinabing ako ang bumili? Sabi ko, sa akin naman kahit sabihin niya siya, okay lang din. Oo, Wala kasi naman totoo naman, di ba? Kaya lang, nagtaka ka kung bakit niya sinabing ikaw ang bumili. Tapos, after nun, hindi mo siya kinumpronta. Yung mga sumunod na araw, may nag-interview na sa akin dahil nga parang nagkakaroon sila ng mga kaso-kaso kayo, Mark, di ba? May nag-interview sa akin na, balita ko, meron ka daw bagong cellphone na. Si Jojo ba ang bumili niyan? Eh di ako, naalala ko lang yung sinabi niya. Ngayon, sinakayan ko na lang siya. Sabi ko, hindi, ako nga bumili nito. Kumbaga sinabi ko na lang, para di na lang masira yung statement niya. Correct. Ngayon, kung anong biglang naging issue nila na bakit ngayon biglang meron palang gano'n na sabihin ko daw sa harap niya na siya, which is siya naman talaga. And sobrang thank you dahil binila mo ako ng cellphone kasi syempre, bulok na cellphone ko dati. Tsaka yung punto doon, kaya sinabi niya kasi dati na, binili ni Rainier yan. Kaya ngayon, iniisip mo rin naman na yun ang gusto niya sabihin eh. O, sinabi mo rin na binili mo. Para hindi siya masira, di ba? Well, ikaw naman talaga ang bumili ng cellphone. Wala naman akong tatago kasi yung mga friends ko, family ko, talagang alam nila na kay Jojo galing Hindi yung naman phone. pala. Wala naman Diba? kaso yun eh. Hindi ba kayo nag-usap nun? Hindi na eh. Ba't hindi kayo nag-usap? Hindi ko alam, parang bigla na lang, wala na eh. Ano sabi ng asawa mo? Wala lang din. Feeling ko Kaya- kasi wala naman siyang dapat din nga sabihin. Alam mo, mabait ka din eh, no? Parang nangyayari kasi, ikaw itong sinungaling ngayon. Yun ang lumalabas, pero sa akin okay na lang din. Para matapos na lang. Oo, hindi naman na big deal sa akin. Sa akin naman kasi, yung mga talagang mga kilala kong tao, alam kong sino ako, okay na ako doon. Hindi ka naman kinakilala ng malaking group of friends eh. Basta andyan asawa ko, anak ko, okay na ako. Bait mo rin talaga, no? Kasi yung kwentuhan lang natin, yung parang nakakalungkot lang din. Sayang yung nasimulan yung friendship. Sayang naman. Balita ko, na-hurt yung misis mo ngayon sa naririnig niya naglalabas ng mga balita. Naapektuhan lang naman siya yung sa mga comments. Pero yun naman kasi ang sabi ko sa kanya, wag kayo magbabasa ng comments. Kahit ako, pagka binabasa ko yung comment eh, wala, parang nakakatawa yung mga tao. Talaga, ba ganyan kayo mag-isip? Yung mga iba kasi talagang foul na eh. Oh, talaga, ang social media talaga, open talaga yan kahit sino, For kahit everyone, yes, everyone yes, yes, pwede mag-comment. Pero syempre, hindi rin natin saklaw ang iisipin nung asawa mo. Oo, no? Tao din naman din siya na nasasaktan. Ano ba yung nasaktan siya ng bonggang-bongga sa nabasa niyang comment? Parang may nilabas yata pala na statement tong sila Jojo na parang, kaya parang di na kami nag-content kasi nga parang madadamay na raw yung anak namin. So, dun parang medyo na-trigger si Diana. Oh, at dahil dyan, eksakto andito naman yung misis mo, si Dayan. Dayan, pasok! Ay, gano'n talaga, may pasok talaga. So, eto na nga, eksakto naman nandito ang asawa. Kasi syempre, siya yung na-hurt eh. Kaya dapat siya yung tanongin natin. Dayan, welcome to my vlog. Siya po ang asawa ni Rainier. Ilang taon na kayong kasal? 6 years. Hello, Dayan. Mabuti nandito ka na rin para maliwanagan tayong lahat, diba? At saka, balita ko kasi, na-hurt ka. Saan ka naapektuhan? Sa mga comments lang, like sinasabi na, di ba may asawa yan? Bakit daw kumakabit or namamakla? Bakit namamakla? Oo, gano'n. Na parang walang respect sa asawa, mga ganyan. Doon lang ako naapektuhan. Pero yung sa pagseselos, hindi yun totoo. Like, doon sa binabanggit yata nila sa na parang nagseselos ako sa kanila. Pero Iwanagin mo, nagsiselos ka ba? hindi talaga. As in, sobrang kampante ako pag magkasama sila. Mga isang text lang ako, gano'n. Pinaka nangyari pala yata. One time, hindi kami okay, meron kaming ibang pinag-aawayan. Meron kayong tampuhan, sabihin natin. Pero Okay. hindi siya connected. Hindi- Kami nila Jojo ang magkasama nun. Siya ngayon, tawag siya ng tawag sa akin. Maraming miss call na eh. Ang pinaka nangyari, sabi ko kay Jojo tsaka sa team, una na muna ako kasi mag-away kami. Kaya kailangan ko munang umuwi. Umuwi. Kung baga bigla lang din ako umalis, parang, alis na muna ako kasi mag-away kami. Yun lang, siguro. Sinasabi niya na, Nagsiselos ka. Oo, siguro iniisip nila, nag-aaway kami dahil sa kanila. Pero sa totoo, hindi talaga. Every time naman na magkasama sila, never din akong naging ganun. Talagang one time lang yon na meron kaming napagtalunan. Pero hindi talaga tungkol sa kanila. As in, okay kami. Okay ako kay Jojo. Mabait siya. Alam ko tumutulong siya sa asawa ko. Tsaka syempre, nakakatulong din siya sa amin. Since yung content nila, syempre, kumbaga kumikita din naman sila. So, ito ay para sa mga nagko-comment. Oo. Yun lang talaga yung naging problem ko dun. At Dun least lang ako ngayon, na-hurt. kasi yung pagsabihin na yung asawa mo namamakla. Yun yung masakit. Wala naman akong masamang sa mga gumagawa. I mean, sa nakikipag-partner sa bakla. Pero yun lang na, syempre, married siya lang
lang Tsaka yun. kilala mo yung asawa mo oo, eh. kilala ko siya eh. Tsaka kampante ako pag magkasama sila. Kasi alam ko naman na mabait si Jojo. Lahat naman ng ginagawa niya, sinasabi niya sa'yo kung nasan siya, kung ano sila. Oo, tsaka- Kaya walang dahilan. Oo. Tsaka kahit ano, wala siyang tinatago sa akin, kahit ngayong phone niya. Sa akin pa niya ipapa-chat minsan, pakireplyan nga, ganyan. Wala talaga siyang tinatago. Alam ko yun. Kampante ako. Nung unang nabasa mo yung comment na yun, anong Alam mo yung parang di pa siya una magsisink in eh. Oo. Okay pa magbabasa-basa pa ako. Tapos parang bigla ko na lang maaalala. Ibig sabihin, yun yung pumasok sa utak ko. Oo. Kasi kahit di na ako nagbabasa, naaalala ko na eh. So Talaga? meaning, naapektuhan na ako. Umaatake na. ngayon ka lang nagsalita, kaya ngayong nasabi mo na, naririnig nila at napapanood nila ito, siguro maiibsan na yan. Parang na-trauma ka na sa mga komentong mga... Oo. Kaya tama nga yung payo nila na huwag ka na kasi magbasa. Kasi minsan hindi ko mapigilan eh. Pero ako talaga gusto kong binabasa eh. Siya kasi natatawa. Pero Binabasa ko syempre, talaga. Yung iba talaga nakakatawa lang. Oo, kasi minsan pag ikaw yung kinokomenta na, alam mo sa sarili mo na wala kang ginagawa, tatawanan mo talaga yan. Nakakatawa talaga eh. Oo. Sobrang nakakatawa eh. Anong sinasabi ng mga magulang mo nung nakikita nila kasama niya si Jojo? So, Alam nila na content actually, mo. mom ko nagtanong na, sino ba yung Jojo? Ba't parang kumakalat sa social media? Sabi ko, wala yun man, nagko-content lang sila. At tapos ang sabi niya nga na, yun nga, regarding sa pag-play nila, make sure mo na hindi ma-addict si Rainier dun sa sugal-sugal. Sabi ko, hindi naman kasi controlled naman. Tsaka, At saka liwanagin natin, yung pinalalaro mo kasi, binibigay rin ni Jojo. Oo. Kaya wala kang dapat Wala ikabahal. ko. Baka mamaya pag naglabas pa ako ng 1,000, baka mamaya lagnatin pa ako ng bigla eh. Tsaka knowing Jojo, di ba? Mabait si Jojo. Oo. Mabait. Oo, Oo, mabait kaya talaga. naman, ang maninira lang talaga, doon ka lang naapektuhan sa mga komento. mm-mm. Paano pumasok dito yung anak nyo? May nag-send sa akin na friend Ayun pala, ko, parang video yun na interview ba or what, na parang sinabi nga na affected nga daw ako sa kanila or nagseselos, tapos yung anak daw namin nadadamay. Parang ako sabi ko, ba't naman nadamay yung anak namin? Wala kang alam. Wala namang alam yun. Nagro-roblox 4 lagi. years old pa lang yun. Sana hindi na lang nila binabanggit yung mga binabanggit. ganyan. Okay ako sa kanya, promise. Hindi ako galit sa kanya. Thankful pa ako. Sobrang thankful ako sa kanya. Oo, ayun naman pala. At least, kaya natin to, itong kwentong ito, para matapos lang. Oo, para maliw, kasi nakahang lang to eh. Hindi mo alam kung kailan magsasarado. Ito, sinimulan natin para malaman ng lahat. Walang lalabas ditong masama, kundi kailangan lang ng komunikasyon. Anong gusto mong sabihin sa mga bashers? Siguro maging maingat na lang kayo sa mga comments nyo. Minsan kasi akala nyo okay lang. Kasi total artista naman yan. Sanay yan sa bashing. Pero yung mga tao sa paligid nila, yung mga nagmamahal sa kanila, madalas yun yung mas nasasaktan. Hindi lang ako, pati yung ibang tao, kahit yung boss namin, yan, si Miss Jen, nasasaktan rin yan. Oo, lalo yan si Jen. Oo, mas Lalo galit yan, no? pa nga siya. Mas galit pa yan, actually. Makikipagbubugan talaga yan. Minsan magkakaroon kami ng mga anxieties. Maawa din kayo sa mga tao. Ano mo ramdam na ramdam Diba? ko na hurt ka talaga. Hurt na hurt ka. Pero nararamdaman ko ngayong nailabas mo na yan, okay Alam ka ko na ngayon. Ano Nakuha yun? ko na yung formula. Like, okay na. Kahit siguro makabasa ako, parang, sige, ganun talaga eh. Wala na akong control sa mga tao eh. Kung yan talaga ugali nila. Nagkakilala ba kayo personal ni Jojo? Hindi. Looking forward naman ako ma-meet siya. At least ito, coming from asawa ni Rainier o nandiyan na si Dayan. So ano pa ba? Naliwanagan na natin na for the content lang Yes, ang lahat. yes. Rainier, anong gusto mong sabihin? Kasi hindi na kayo nag-usap ni Jojo eh. Anong gusto mong sabihin sa Jojo at saka sa buong team niya? Maraming salamat at nakilala ko kayo mga bagong tao sa buhay ko. Maraming salamat. Alam kong hindi naman doon magtatapos yan. Magiging maayos lahat yan, so ingat palagi. At least diba, yung kwentong ito, kasi nagulat kami. Dati kasama mo siya, every now and then nasa Facebook, lumalabas. Tapos bigla na lang nawala. So siguro may something. At least ngayon, alam na natin kung bakit. Bukas, makalawa, pag napanood nila to, mag-reach out na sa'yo at mag-usap-usap kayo para makagawa ulit kayo ng magandang content. Yun lang naman yan, di ba? Kamusta ba si Rainier bilang asawa? Loyal. Ramdam ko. Alam ko na hindi niya magagawang lokohin ako. Alam ko. Narinig nyo na ha? At saka sino pa bang makakaramdam yan? Tanging babaeng makakaramdam yan kapag ang lalaki nagloloko. Ang pinaka kalaban niya sa akin, Games. computer. Games. Ngayon lang. At least okay na yan, di ba? Oo. Ikaw, Rainier, ano naman ang gusto mo ipagpasalamat sa asawa mo? Thank you sa'yo sa lahat ng pag-aalaga ginagawa mo sa amin ni Stellar tsaka sa pasensya mo sa akin. Siyempre, hindi man ako perfectong tao eh. So, maraming salamat at like ka nandyan para sa akin.
Yes naman. Ang cute-cute nyo naman talaga. At nako, nakita nyo, naliwanagan na natin po ang mga bagay-bagay. Sana magkaroon ka pa ng maraming proyekto. Hindi natin alam kung saan makakarating ang video ito. Na sana makatulong ito para maayos lahat ng mga hindi pagkakaunawaan at maabot natin ang mga gusto pang kumuha sa'yo. Yes. Yes. So with that, Rainier Castillo, maraming salamat. Maraming salamat, Kuya Romel. Maraming salamat. So, yes, thank you, Dayan. So with that, mga kachika, sa aking vlog, Deadma ang Mega, Deadma ang Bash, dahil ang buhay ay chika-chika lang. Ganon.